Huy! Okay ka lang. Alam mo, yung hindi mo ba talaga nakikita isang tao, sasabihin mahal mo kagad. Ano yun? Instant love. Magic love. Alam mo yung love na tinatawag, ay process yan. Hindi agad-agad talagang sabihin mo mahal mo isang tao. Shot, ang ina. Hindi mo pa nga nakita. Hindi mo pa nakasama. Sabihin mong mahal mo. Ay, nako. Yung silangga ko nga, grabe pa nga pinaghirapan sa akin. Na though sa ang taga namin naging LDR, doon ko lang nga na-confirm nung nagkasama na talaga kami na nabuo talaga yung love na yun. Kasi nga, process, di ba? So, hindi agad-agad yun na maramdaman mo na mahal mo ang isang tao. Na hindi mo pa nakikita, hindi pa naging kayo. Paano yun? Ay, nako, my goodness. Mga ganyang salita talaga, guys. Sanay na kasi ako sa mga ganyang words, no? Na mga lalakwes dito sa Facebook. Na mga ganyan mababasa ko sa page ko, sa messenger ko, something like that. Ang masasabi ko lang, no, tigil-tigilan nyo na yan. Lalo na kung kayo ay may mga asawa, no, buuin nyo na lang yung mga asawa nyo. Kung talagang kaya pa naman i-fix. Sa totoo lang. Kaysa maghahanap din kayo ng iba, another adjustment din naman yan. Pero na talagang wala nang pag-asa, as in, hiwalay na talaga kayo ba, ng for how many years, na talagang wala na pag-asa talaga ba, kasi napag-usapan nyo na talagang hindi na pwede kayo magbalikan. Okay lang yan, given yan. Pero sa totoo lang kasi, sa totoo lang, depende pa rin sa sitwasyon, no? Para na lang kung mag-asawa kayo at magkaroon kayo ng partner, tapos, ano mangyari sa'yo? Kawawa din naman yung maging partner mo. Kasi, syempre, depende kung hindi maramot ang iyong legal dyan na asawa. Ikaw madamot yung legal mong asawa at ano mangyari sa'yo, ipagdamot din sa isa. Diba? Kaya pasortihan lang talaga yung guys. Kasi diba kahit na meron nga yung matagal na silang wala, tapos nung wala ang isa, syempre pabida-bida ang asawa. Kasi may makukuha. Tapos, ikaw yung naging live-in partner niya. May nangyari kayang ganyan sa kwento ng kaibigan ko. O, sila yung live-in partner talaga, ha. Tapos, syempre, dahil may ano din naman yung namatay. O, pabida-bida doon ng legal wife. Kasi siyang legal. Yun ang mga, yan ang mindset talaga, guys, no? Well, totoo talaga yan. Kasi pag talagang sino yung legal talaga, kahit anong man mangyari, kahit anong katagal mo kayo maghiwalay, talagang kayo pa rin yan sa tinatawag na legal ang usapan. O, diba? Siya pa rin may karapatan kasi siyang legal. So, yun ang nangyari. Walang nagawa walang nagawa yung partner niya, yung talagang present na kanyang ka-live-in. Kasi nga, yun nga, may legal na asawa. Nakakalungkot ang ganitong senaryo talaga, no? Kaya kung example naman, kayo, na meron kayong partner, o yung ka-live-in, example, hiwalay na kayo sa inyong mga legal na asawa nandyan, mas maganda gumawa na lang kayo ng kasulatan. Kung example, ikaw meron ka, ha? May mga ari-arian ka din naman. Gumawa din kayo ng kasulatan na one day, hindi naman maging kawawa ang inyong maging live-in partner. No? Lalo po ang live-in partner mo, talaga nagpakaundagaga din naman, alagaan ka, bla bla bla, etc. Na naging mabuti naman talaga sa'yo. Ganon. Huwag yun naman itsapera ang live-in partner nyo. Diba? Kasi siya nakakasama mo eh. Yun minsan talaga hindi ko maintindihan. Oo, sa batas talagang legal ang pag-uusapan. Pero one day talaga bigyan mo rin karapatan yung maging ang yung live-in partner mo. Ano mo mangyayari sa'yo? Gumawa ka ng will dyan? Joke lang. O depende pa rin yun, no? Kasi depende pa rin talaga sa tinatawag na legal family talaga. Kung hindi talaga sila maramot. Sa totoo lang. Kasi kung naging madamot sila, kawawa talaga yung live-in partner. Kaya kung kayo mag-asawa kayo o mag-asawa pa kayo ulit, siguraduhin nyo na lang talaga na walang sabit. Kung may sabit man, ang siguraduhin nyo talagang kaya kayong ipagmalaki, kaya kayong ipaglaban hanggang sa dulo man kahit wala ka na. Alam mo yung ganun. Well, tested and proven na kasi yan sa akin kasi is because naranasan kong hindi ako initsupera ng family ng nilangga ko.
At talagang binigyan pa rin ako ng karapatan kahit pa paano makita o masilayan ang kanyang mukha, though wala man ako doon, pero at least no, binigyan nila ako ng halaga kasi yun ang pinakita nilang sa akin nung buhay pa siya. Yun ang lagi niya pinamamalaki ako, 'di ba? Kaya ako yung nakilala talaga ng family niya. So yun guys, no, kasi nakadepende pa rin talaga yan sa lalaki or sa babae man, no. Yun lang, and I thank you. I don't know kung tama itong mga pinasasabi ko, basta nagwawalwala ako dito ba.